Nasaan ako? Luma naming bahay ng pamilya G. Nagtatago ako dito. Aba, ang pinsan kong patapon pala ito. Akala ko pa naman aso. Ako. Muling nabuhay. So, pinsan ko palang patapon ito. Nakikiusap ako sa'yo. Sobra na talaga ang sakit ng mama ko. Pakiusap, papasukin mo lang ako. Gusto mo ng pera? Sige, basta dumaan ka sa ilalim ng aking hita. At tumahol ka ng ilang beses gaya ng aso. Baka sakaling tulungan kita. Haha, hahaha. Bitawan mo ako. Uy, anong ginagawa ng batang ito dito? Hindi ka naman kadugo, bakit mo iniisip magtagal dito? Hindi ka ba natatakot? Napakaselan mo. Totoo, malala talaga ang sakit ni mama. Nakikiusap ako, pautangin mo lang ako kahit kaunti. Hoy, itapon niyo ang perang ito palabas. Basta dumaan ka sa ilalim ng hita ko. At tumahol ka ng parang aso ng ilang beses. Pag natuwa ako, baka tulungan kita. Hahaha. Sa pagkakataong ito ng muling pagkabuhay, sisiguraduhin kong magbabayad ng dugo ang pamilya G. Yeah. Papatayin kita. Kuya, bakit nasa ilalim kita ngayon? Bitawan mo siya. Ikaw na hindi kadugo, nangahas ka pang mag-ingay dito. Lokong batang to, anong balak mo? Tita, huwag ka nang magparitoke. Baka sa hinaharap, sumabog ang ilong mo at bumutas ng dibdib mo. Baka matalo mo pa si Mei Chaofeng sa pagkasira ng mukha. Hoy, may tao ba dyan? Palayasin niyo siya agad. Mga inutil. Isang financial crisis lang, bagsak agad kayong lahat. Noong krisis sa ekonomiya noong 1998, iyon ang sandali ng pagtitiis at pagbagsak ng J-Group. Jai, kaya kong resolbahin ang pinakamalaking problema ng J-Group. Ako ay anak ni Ji Hongyan. Nais ko sanang makausap po kayo saglit. Ano pang hinihintay nyo? Itapon nyo siya palabas. Bitawan niyo ako. Sandali lang. Pinapatawag ka ni Ji Fan Yucheng. Pwede ka nang pumasok. Jai Hong Suan, Jai Hong Yu. Jai Hong Sheng, Jai Jing. Nakikinabang lang kayo sa apelyido ng Jai. At ginagamit ang pangalan sa pagpapalaki ng sarili. Ngayong muling nabuhay ako, sisiguraduhin kong mapaalis kayong lahat sa pamilya Ji. Matitikman nyo ang hirap na mas masakla pa sa kamatayan. Maupo na kayong lahat. Xiao Jiang. Huwag mong sisihin si Xiao Jiang. Dito sa amin, may kanya-kanyang pwesto ang bawat isa. Ikaw, wala ka pa sa antas na makaupo dito. Nandito ka para humingi ng pera, hindi ba? Tanda ko sinabi ng mama mo noon. Habang buhay wala na siyang kinalaman sa pamilya G. Pa, narinig ko na nasa ospital daw si tita. Umali ka na sa pamilya G. Wala na akong pakialam kung mabuhay siya o hindi. Lolo. Ayokong tawagin kang lolo. Wala akong apo na apelyido Fan. CJ. Jai. Nandito ako dahil gusto ko po kayong kausapin tungkol sa negosyo. Isang dropout na wala namang silbi, anong ikinaka-proud mo? Lolo, huwag kang magpalo ko sa kanya. Kaya kong resolbahin ang pinakamalalang problema ng J-Group. Ikaw lang. Ang ibig mong sabihin, yung problema na hindi nalutas ni kuya mo sa loob ng kalahating taon. Kaya mong soulless yunan? Pa, si Hongsheng binigay lahat para sa G-Group. Ubus na ang lakas at utak. Ngayon kahit sino na lang nakakapasok sa pamilya G. Tama na. Bibigyan kita ng isang pangungusap. Ngayon ay taong 1,978. Sigurado ako, kung ilalagay niyo ang lahat ng pondo sa real estate. Sa mga susunod na taon, aabot ng 100 beses ang tubo ng assets ng inyong kumpanya. May libreng bahay naman. Sino ba ang bibili ng unit, Lolo? Baka mapahamak tayo sa mga sinasabi niya. Bata, mukhang di mo alam. Ngayon palugi ang mga kumpanya ng real estate sa buong bansa. Ang departamento ng G Group sa real estate ay pinamumunuan ni Kuya.
Kuya, alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Oo. Ayon sa datos, ngayon halos 60.31 milyong metro kwadrado ng building ay walang nakatira. Hindi mo lang alam, noong 1978, pumasok ang pagluluwag sa real estate na nag-angat ng ekonomiya ng bansa. Masyadong makitid ang pananaw nyo, kaya bumagsak ang pamilya G ng ganyan. Pag umangat ang real estate, hahatak ito ng industriya ng konstruksyon at mga materyales. Hindi lang 10 bilyon ang ikakabuti dyan. Chairman. May tapang ba kayong sumugal? Pa, huwag kayong magpapaniwala sa mga pinagsasasabi ng batang yan. Apektado ang kinabukasan ng negosyo at buong pamilya G sa magiging desisyon nyo. Pa, pag-isipan nyo po ng mabuti. Ha ha ha. Sige, pumapabor ako sa sugal na yan. Jai, huwag nyo sanang baliin ang pangako nyo sa tamang panahon. Huwag nyong kalimutan iligtas ang mama ko. Mama ni Yu Cheng. Kahit mamatay ako ngayon, hinding-hindi ko hahayaang akuin mo ang kasalanan nila. Ma, ipapakita ko sa iyo mismo paano nila gagapang sa ating harapan at magmamakaawa. Ipinatupad na ng chairman ang bagong pulisya sa pabahay. Lahat ng mga bahay na nabili natin dati, pati mga lote, tumalon na ng ilang beses ang presyo. Ngayon, sobrang hirap na makahanap ng bahay. Ha ha ha, ang saya-saya nito. Paano naman mangyayari yun? Bilisan mo at hanapin mo agad ang lalaking yun para sa akin. Simula nang ilabas ang pulisiya sa pabahay. Lakas talaga ng real estate dito sa GCT. Ma, aalis muna ako, may asikasuhin lang ako. Magpahinga ka muna ng maayos. Saan ka pupunta? Young Master Fan, ipinaabot ng chairman na gusto kanyang makita. Pupunta na ako, papayag akong makipagkita sa kanya. Young Master Fan. Parang iba ka na ngayon kumpara noon. Gusto ko nang magbago ng takbo ng buhay. Dahil sa maagang pag-aayos ng mga plano, sumikad ang GCT Real Estate, umabot sa pinakamataas na bentahan sa kasaysayan. Dumating na po si chairman. Hello Chairman Jai. Ba't nakatayo ka dyan? Upo ka na. Lolo, huwag mong kalimutan. Fan ang apelido niyan, hindi sa pamilya natin. Kailan pa naging ikaw ang nasusunod sa pamilya G? Pa, hindi sinasadya ni Xiao Jing, pasensya na po. Bilisan mong humingi ng tawad sa lolo mo. Lolo. Sorry po, nagkamali ako. Umupo ka na lang sa tabi ni Jijing. Opo, Chairman Su. Alam nyo naman siguro, sa pamilya G, ang batayan ay palaging kakayahan. Sa talento, walang problema. Pero sa tingin ko swertihan lang ang nangyari sa kanya nitong huli. Natsambahan lang siguro. Oo nga, pera naman ng pamilya G ang nilabas dito. Kung mawala ang puhunan. Wala rin naman siyang lugi. Tama si Lolo, madaling magsalita. Pa, kung marami namang may duda, edi magpaksa ulit kayo ng panibagong pagsubok. Kung talagang magaling si Yu Cheng, wala nang masasabi ang kahit sino. Tinawag ko kayo dito dahil may mahalaga nga akong kailangang pagdesisyonan. Sekretarya Gao. May 3 business proposal dito. Sa 3 yan pipili tayo ng isang larangan na pag-iinvesten. Malakas ngayon ang Ideal International, oo. Ako sa real estate, pangalawa kong kapatid sa kotse, pangatlo kong kapatid sa telecommunications. Ngayon, ang G Group, wala pa sa foreign market. Kaya tingin ko, chance na to. Sa akin, okay ang Changhong Financial. Yung lahat ng linya na ginagalawan ng pamilya G, may suporta silang makukuha. Sang-ayon ako. Kuya, Changhong Financial talaga. Yu Cheng. Anong palagay mo? Sakin, kung tututukan natin ng todo-todo, ang kumpanya ni Bossman na Alibaba, lalampas sa 2,000 bilyong yuan ang balik sa future investment. Nagjo-joke ka ba? Alibaba? Ako pa si Amao Jejiyo. Oo nga. Ang mga batang mahirap talaga, makitid ang pananaw at kulang sa karanasan. Tama nga, dati pa puro ka na lang samba, no?
Halatang inutil ka, bumalik ka na lang sa squatter nyo. HMP. Ngayon ang taon ay 1978. Bakit? Anong meron sa 1998? Ang 1978 ang panahon ng malawakang pag-unlad ng internet sa buong bansa. Napapansin kong malupit ka na ngayong mag-imbento ng kwento. Habang tumatagal, lalong gumagaling kang magpalusot. Mas okay na yan kaysa sa tulad ni Jida Xiao, puro daya at takas lang ang alam. Anong ibig mong sabihin? Chairman, masama po, may nangyaring hindi maganda. May karapatan ka bang makialam dito? Putan Jaina, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ayoko talaga sa mga nananakit ng babae. Tama na, anong nangyayari dito? Chairman, yung proyekto ni Dashaw, may lumabas na substandard na materyales. Nagtipon ang mga manggagawa sa labas ng gate. Anong kaguluhan to? Wala kang silbi. Inutil ka. Lumuhad ka sa harap ni Lolo. Lolo, hindi ako ang may kasalanan dito. Siguradong may ibang dahilan. Lolo, ako na po ang bahala rito. Chairman, dapat na po tayong umalis papuntang airport. Lolo, pinagbintangan lang ako. May gumagawa lang po ng kalokohan sa likod. Lolo. Simula ngayon, dito natitira si Yu Cheng. Ikaw na ang bahala sa problema ng G-Real Estate. Kapag nagawa mong maayos, ikaw na ang magiging responsable. Lolo. Fan Yikeng, galit lang si Lolo sandali. Ako lang naman ang totoong apo niya, HMP. Depende na yan sa galing mo. Ang tinitingnan ni Chairman G ay kakayahan. Kakayahan? Yung G-Real Estate na yan, wala nang tiwala ang tao. Gusto kong makita paano mo babawiin yan. Hay, wala talagang swerte. 8. Yang malupit na problema, nabigay mo na rin sa iba sa wakas. Tingnan na lang natin. Kung anong klaseng tao ang napili ni Papa. Ang likod, kailangan marunong yumuko kapag kailangan. Kung inamin mo na lang noon na hindi mo kaya. Tayo namang matatanda. Pinapatawa lang kita habang buhay, pinagtatawanan ka lang. Ha. Baka gusto mong himingi ng tulong sa mga tito mo. Huwag na, ayokong istorbohin pa kayong dalawa, tito. Para sa akin, madali lang ayusin ang gulo na to. Tayo na. Ay oo nga. Ang galing nyo talaga, boss. Unahin nating bayaran ang dapat bayaran. Kalmahin ang mga tao. Sige. Tapos maghanda ng maraming supply para sa baha. Sa tingin ko, tama na ang oras. Ipadala sa rehiyong lambak ng Changjiang. Sa 78, magkakaroon ng malaking baha. Hindi man ako makaiwas sa kalamidad. Pero mababawasan ko ang mga nasasawi. Mababalik ko ang tiwala ng A City. Paano nyo nalaman yan? Sige, aayusin ko na agad. Teka. Parang may nakalimutan akong mahalagang bagay. Ano? Mamamatay si Lolo sa aksidenteng panghimpapawid na to. Sa nakaraang buhay ko, namatay si Lolo sa aksidenteng ito. Pagkatapos, minana ni Jai Hongsheng ang G Group. Naging dahilan ng pagbagsak ng negosyo. Lolo, kailangan kitang iligtas. Hello, ito po ang Global Airlines. Yung flight po mayong gabi, 7 oras 10 minuto. Magkakaroon ng aksidente dahil sa siraang aircon. Huwag niyo pong paliparin. May iba pa po ba kayong concern? Hindi ako nagbibiro. Pakiusap, magtiwala po kayo sa akin. Hello. Ngayon, dapat dumating na si Lolo sa airport. Hindi ko na siya abutan kahit tumakbo pa ako. Ako si Lilin. May numero ka ba ni Secretary Gao? Wala akong alam. Isa lang akong regular na kawani. Hello. Hoy, ang bilis mo naman bumalik, tapos mo na agad ang krisis? Oh, teka. Alam mo ba ang number ni Secretary Gao? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Maang. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ha? Hello, Dashaw. Secretary Gao, ako si Fan Yocheng. Ano yun? Paalis na kami. Sasakay na ng eroplano. Yung flight na yan, magkakaroon ng aksidente. Huwag na huwag kayong sasakay dyan. Mahina ang signal ko. Hindi kita marinig. Pwede nang sumakay. Sige.
Aakyat na kami ng eroplano. Kung may kailangan ka, pagbalik na lang natin pag-usapan. Hello? Hello? Hindi ko pa rin naligtas si Lola. Kahit nabuhay ako ulit, bigo pa rin ako. Ma, anong sinasabi mo dyan? Tumayo ka nga, ang tapang mo kanina, di ba? Anong ginagawa nyo? Ngayon, insert news update. Simula alas 7:10 ngayong gabi, nag-crash ang Global Airlines flight papuntang Jicheng. Walang nakaligtas sa 230 tao. Hindi ba yan ang biyahe na sinasakyan ni Balo? Hindi ba yan ang flight na sinakyan ni Papa? Hindi mapapahamak si Papa, imposible. Bilis, tawagan mo ang airline. Kumpirmahin mo kung sumakay si Papa. Sige po. Sa listahan ng mga nasawi na inilabas ng airline, nandun talaga si Papa. Papa, honey, kailangan mong kayanin to. Ang pamilya Zai ikaw na lang ang inaasahan. Kasalanan mo to. Simula nang pumasok ka sa pamilya Chi, nagkagulo-gulo na, pati si Lolo nadamay pa. Sabi ko na nga ba, malas ang lahing fan sa lahi namin, Jin. Lumayas ka dito. Bakit ako ang paalisin nyo? Ipinasa na ni Lolo ang G-Real Estate sa akin. Dahil inalis ko ang oxygen tube ng nanay mo. Napakababa mo. Ngayong wala ka ng lolo nakakampi, tingnan ko na lang kung hanggang saan ka. Huwag mong asahan na makukuha mo pa ang mana ng pamilya G. Sinasabi ko sa'yo, Fan Yuchen, kahit anong gawin mo. Ako lang ang may karapatan sa pamilya G. Ikaw ang namumuno ngayon kasi wala na si Papa. Buhay pa naman kami. Ate, paano mo nasabi yun? Si Jijing lang yung natitirang apo ng buong pamilya. Siya ang tagapagmana. Wala namang masama dun, di ba? Pero bilang panganay, ako yung susunod bilang chairman. Baka hindi pa umabot sa anak mo ang negosyo. Pati pamilya G, palpak na. Ikaw talaga, second bro, walang kupas ka. Tumatagos talaga ang mga salita mo sa puso. Para sa akin, mas mabuti pang hatiin na agad ang pamilya na to. Kakamatay pa lang ni Lolo, pinag-uusapan nyo na agad ang tungkol sa mana. Hindi ba kayo tinatablan ng konsensya? Pamilya G to. Wala kang karapatang makialam. Aalis na ako. Bitawan nyo ang nanay ko. Sige, pero... lumuhad ka muna at gumapang papunta rito. Mama, Tito, Boss Jean. nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap palayain nyo si Mama. Pipirma ako sa resibo ng pag-amin, pipirma ako. Kahit makabuhay ulit ako, hindi ko pa rin mababago ang ending. Pwede naman akong gumapang. Tingnan mo ang mga ugali nyo. Para kay Lolo, nadudurog ang loob ko. Yung matandang matigas ang ulo, patay na. Kaya lumuhad ka at gumapang. Sinong nagsabing patay na ako? Tingnan natin kung sinong magpapaluhod sa kanya. Sige. Papa. Papa. Lolo, buhay ka pa. Buhay ka. Gusto mo ba talagang mamatay ako? Ha? Ay, hindi po, hindi. Ano ang ginagawa mo? Nakikipagbiruan lang ako kay Yucheng. Nagbibiro lang. Hahaha. Nagbibiro lang, di ba, Yucheng? Mas mabuting sumang-ayon ka sa atin. Baka maabala ka pa. Wala na, okay na. Bakit ka natatawa? Natatawa ako kasi ang tanga mo. Behave ka. Hindi ko talaga inakala. Ako, si G. Fumang, magpapalaki ng anak na suwail na katulad mo. Lolo, nagkamali po ako. Lolo, lahat ng ito ay dahil kay Fan Yikeng. Simula nang dumating siya sa pamilya natin, nagkaroon ng problema ang pamilya G. Pati ang biyahe nyo, Lolo, nadamay pa. Tinutulungan ng G-Group ang pagkontra sa baha. Pinapakita ang responsibilidad at nagiging maayos ulit ang lahat. Ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Dahil iniligtas ako ni Fan Yucheng. Si Fan Yucheng ang nagligtas sa akin. Bakit si Yucheng ang nagligtas sa inyo? Paakyat na kami sa eroplano. Kung may kailangang pag-usapan, pagbalik na lang natin. Anong nangyari? Tumawag si Young Master Fan gamit ang telepono ni eldest Young Master. Hindi ko alam kung anong nangyari. Mahina ang signal. Wala na tayong magagawa. Sige, mag-check-in na tayo. Mr. G.
Natanggap ni Mr. Man ng Alibaba ang imbitasyon mula sa Yucheng. Pinapapunta tayo ngayon. Ganun ba? Ay, reschedule muna ang business trip. Pumunta tayo agad. Opo. Hindi ko inakalang pagkatapos walang makausap si Mr. Ma. Malalaman ko agad balita sa crash ng eroplano. Pero mas laking gulat ko pa. Jijing, nakakita ako ng magandang palabas dahil sa'yo. Pa, hindi pa matured ang utak ni Xiaojing. Gusto lang niyang takutin si Yuzi. Lolo, nagkamali po talaga ako. Pa, siya naman ang pinalaki niyo mula bata, apo niyo. Alam niya rin namang mali siya. Yung apo ko na pinalaki ko at inaasahan ko ng malaki. Ganyan lang ba siya? Isang hayop na hinuber ng oxygen tube ang sarili niyang tiyahin? Lolo, gusto ko lang takutin si Fan Yucheng. Kung nahuli lang ng ilang minuto si Dr. Gao. Ngayon, ikaw ang magiging kriminal. Pumapayag akong sumama sa'yo para makipagkita. Pero may isang kondisyon ako. Ano yun? Paalagaan niyo po ng mabuti ang nanay ko. Sige, salamat sa pagligtas sa nanay ko. Hindi mo rin ba ako niligtas? Lolo, nagkamali po talaga ako. Lolo, si Dr. Fan po. Siya ang nag-frame up kay Lolo. Tumigil ka, hindi pa ba sapat to? Ikaw pa ang nagyabang ngayon. Lumuhad ka at mag-isip ng ginawa mo. Babarilin mo na lang ba ako? Lolo, ayos lang kayo. Ang saya ko po talaga. Hindi ikaw ang tagasalin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako naniniwala na ay kahit hindi ka tapos ng high school, ni hindi mo nga rin ako matignan sa mata dati. Kaya hindi mo kayang i-predict ang mga to. At makagawa ng tamang desisyon sa ganito kaikling oras. Alam mo na, huhusgahan mo na ako ganon. Hindi lang yun. Reforma sa housing, natural na kalamidad, sakuna sa eroplano. Paano mo napapredict sunod-sunod? Sino ka ba talaga? Dalawa lang ang paliwanag dito. Baka nga kaya mong makita ang kinabukasan. O baka buhay na buhay ang kwento sa chatroom na may nagpapalit ng katawan. Pero kahit alin doon, hindi ka pwedeng maging ikaw na kilala ko. Fan Yucheng, sagutin mo ako. Tama ka talaga sa sinabi mo. Alam ko lahat ng yon. Pero hindi dahil alam ko ang hinaharap. Dahil kilala kita, Lolo. Nung binuo mo ang G-Group, nagawa mo lahat dahil ang lawak ng pangarap mo para sa hinaharap. Tapos, sumikat ka pa sa charity, kaya ang ganda ng reputasyon mo. Ang totoo, nakatuntong lang ako sa balikat mo. Ang mga sinasabi ko, tugma lang sa iniisip mo. Tungkol naman sa nangyaring sa eroplano, isa lang siyang batang hindi pa ganap nagkakaisip. Dahil maaga siyang nag-set ng meeting kay Ma-Presidente, gusto lang niyang magpasikat sa inyo. Sige. Sa pagkakataong ito, iniligtas mo ang buhay ko. Anong gusto mong gantimpala? Anong gantimpala? Kahit ano ba talaga? Hanggat kaya kong gawin. Gusto kong sabihin yung gantimpalang to sa harap ng lahat. Simula ngayon, si Fan Yucheng ay opisyal ng apo ko kay G Fuman. Magtutuloy na siya sa bahay ng mga G. Katulad ninyo, mayroon siyang pantay na karapatan sa pagmana ng G-Group. Bilang kapalit, simula bukas, opisyal ng pamumunuan ni Yucheng ang G Real Estate. Siyempre, sa pamilya G, malinaw at patas ang parusa at gantimpala. Malaki ang utang na loob ng pamilya sa ginawa ni Yucheng. Kaya bibigyan ko rin siya ng regalo. Yucheng, siguraduhin mong napag-isipan mo na. Pwede ba akong humiling na makuha ko ang titulo bilang tagapagmana ng pamilya J? Karapat-dapat ka ba? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Si Yaoi, nagbibiro lang naman ako, relax ka lang, kaysa sa titulo ng tagapagmana. Mas gusto ko yata ng isang load. Yucheng, sigurado ka na ba? Saan mo ba gusto? Gusto ko itong parte na to. Sigurado ka? Basurahan lang yan Sigurado ako. Sige, kung ganun ang desisyon mo. Simula ngayon, iyon na yung lote na yan. Salamat, Lolo. Akala ko kung sino kang magaling.
Yun pala, trip mo lang pala ang basurahan. Tumahimik ka na nga dyan. Bagong kinilalang apo yan ni Papa. Pinsan mo din yan. Bilang parusa. Aagawin ng titulo bilang tagapagmana ni Jijing. Mula ngayon, out na siya sa pamilya G. Lolo, nagkamali ako. Lolo, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Lolo, Papa, si Jijing kaysa isa mong apo na ikaw mismo ang nagpalaki. Papa, siya ang pinakaasahan mong apo simula pagkabata. Pero dumaan sa problema, ayaw magporsige. Puro kalokohan lang ang iniisip. Paano ko pagkakatiwala ang kayamanan ng pamilya sa ganitong klaseng tao? Papa, bata pa naman si Xiao Jing. May mga bagay na hindi pa niya naiintindihan. Kung hindi niya alam, mag-aral siya. Inayos ko na, mag-aaral siya sa abroad. Bukas mismo, umalis na siya doon. Ayoko, hindi ako aalis. Papa, pakiusap, kausapin mo si Lolo. Ayoko umalis. Papa, si Xiao Jia hindi pa siya nakakaalis ng bahay kahit minsan. Wala siyang ibang napuntahan. Pag pinadala niyo siya sa abroad, paano na siya mabubuhay doon? Kung di niya kinaya, mamatay na siya. Jijing, ito na ang huling pagkakataon ko para sa iyo. Ano bang binulong ni Fan? Yu Cheng kay Lolo. At nag-iba bigla ang ugali niya. Asawa, huwag ka nang magalit. Sa buong Zai Group, tayo pa rin ang may hawak. Isa lang siyang inutil, hindi niya tayo kayang pabagsakin. Paparusahan ko siya ng grabe. Fan Presidente. Di ba siyam amang meeting? Nasaan ang mga tao? Sabi ni Bay Manager, sa golf course daw gagawin ang meeting ngayon. Wala bang nag-abiso sa inyo? Ngayon mo na yata ako inabisuhan. Ang mga yan puro dating empleyado ni Ji Hongsheng, mga tauhan mismo ni Ji Presidente. Mukhang gusto nila akong subukan na. Tara, harapin natin sila. Huwag kang mag-alala. Kami pa rin ay susunod sa utos ni G Presidente at ni Madam. Oo nga, G Presidente, ikaw pa rin ang panganay ng pamilya G. Ikaw ang magiging susunod na tagapagmana. Ano kung may bigla na lang sumulpot na apo? Ano ba naman kaya niya? Tara na nga. Mukhang hindi pa kayo magkakakilala lahat. Fan Yu Cheng, apo ni G Board Chairman. Simula ngayon, siya na ang mamumuno sa G Real Estate. Ay, grabe. Fan Presidente astig ka. First day mo na sa meeting, late ka kagad. Ang totoo, ikaw naman ang late. Kasalanan ko, pasensya na. Hindi ko masyado na-explain, sanay kasi kayo. Hindi ko alam na mahilig pala kayong mag-sports. Kung ganoon, sabay-sabay tayong maglaro. Ang rule is, kung sino ang makashoot, manatili. Kapag hindi, tanggal agad. Ang yabang mo, bata. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ikaw, alam mo ba kung sino akong kausap mo? Sabi daw ng mga tao, lahat ng manager dito sa Gay City Real Estate, matatalino't maganda ang ugali. Pero ngayon, puro pala kayong mandarayang walang kwenta. Wala na ring dahilan para panatilihin pa kayo dito. Lilin, abisuhan mo ang ire. Bukas tanggal na ang manager na yan. Ang tapang mo, G Presidente. Si lolo ko na mismo ang nagbigay ng G Real Estate sa akin. Tama ba, Tito? Ikaw na. Ikaw na, sige na. Fan Presidente, utusan niyo lang po ako. Sunod ako sa inyo palagi. Ayokong mawala trabaho ko. HM. Ang isang shot sa hole-in-one kahit ako di ko magawa. Hindi ko hinihingi sa mga tauhan ko ang bagay na hindi ko kaya gawin. Haha. Ang bangis ni Ban. Hindi ko akalain na dati palang nagtatrabaho ako sa golf course. Magagamit ko din pala ngayon. Magaling ka lang sa pisikalan. Akala mo ba, mapapasunod mo na kami dyan? Oo, magaling ako. So what? Patunayan mo sa performance mo. Kung makuha mo ang development rights mula sa kanya, doon lang kami susunod sa iyo. Kung hindi, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Kaya mo ba o hindi? Yang tao na yan, kilala sa pagiging mahirap pakisamahan.
Ilang beses na tayong sumubok, wala pa rin. Fan Yu Cheng, patay ka na ngayon. Parang ang pamilyar ng itsura ng taong yan ah. Fan Presidente, huwag niyong tanggapin yan. Yang tao na yan, Presidente ng Dayanjan Investment Group. Sa mundo ng investment, kilalang mahirap pakiusapan. Dayanjin Investment Group. Siya nga yun, bakit? Natakot ka ba? Kung wala kang sariling kakayahan, huwag kang paipal. Kung hindi mo kaya, magbitiw ka na lang. Sino nagsabi na natatakot ako? Gustong gusto ko nga eh. G Real Estate. Akala nyo ba na pag nagpadala kayo ng baguhan mapapapayag nyo na ako? May dahilan akong hindi nyo pwedeng tanggihan. Oh, sige nga, sabihin mo. Sabi nila mahilig kayo sa chess, Presidente Dong. Ang chess ay parang pagsira sa estratehiya ng kalaban. So Presidente Dong, pareho pala tayong malakas ang ambisyon. Magpustahan tayo. Kung kaya kong solusyonan ang chess problem ninyo, gagawin nyo ang isang bagay na hihilingin ko. Bata, yan ang Dragon Chess set na walang nakasolve mula noon. Dati nga sa nakaraan, ang line na AlphaGo na lang ang nakasabot niyan. Sige, subukan natin. Baka nga may hidden talent ako. Ayos, ako ang talo. Anong gusto mo? Development rights ng West City. Hindi naman pwedeng ganyan lang kadali. Gusto kong pa-invest mo ako sa susunod na trending na proyekto. Communication app na Penguin. Paano mo nalaman yung penguin? Narinig ni Fan Yu Cheng na pumunta ka kay Dong Jeroy. Ang kapal din ng mukha mo, hindi mo alam ang hangganan mo. Hindi ko rin alam kung ilang araw ka pa bang mananatili dyan sa posisyon mo. HMPH, baka nga hindi mo man lang siya nakita. Sigurado akong nadismaya ka na naman ngayon. Yu Cheng, subukan mong kausapin si Tito, baka matulungan ka niya. Talagang hindi ako nagkamali, apo talaga kita ni G Fumang. Kitang-kita naman, magaling ka talaga. Ha ha ha, tay. Ano na naman ang nangyari? Tingnan mo nga, tingnan mo. Kayo rin, matuto kayo sa kanya. Ang lubos na hinahangaan na investor sa bansa, si Dong Jia, Ronji Shi Realty. Napakaliwanag ng kinabukasan. Ikaw, na-close mo talaga si Dong Jiroy? Hindi lang yun. Yung latest issue ng GCT Realty sa dyaryo, number 1 talaga, patok na patok sa merkado. Yung sales nila, record-breaking na naman. Hahaha, tay, sabi ko na nga ba, hindi magpapatalo ang panlasa mo. Yu Chen, ang galing mo talaga. Hong Yon, tama ba? Tama. Kung tutuusin, dapat magpasalamat tayo kay tita. Dahil siya ang nagsabi sa akin na hingin kay Dong Jeroy ang development rights. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ako makakagawa agad ng resulta. Malandi ka, kung hindi dahil sa'yo. Sa tingin mo ba matatag pa siya dyan? Hindi ko rin inakala na mapapapayag niya talaga si Dong Jiroy. Mga 20 tao na ang pinapanta natin dati. Wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Ang galing talaga niya. Hindi natin siya dapat minamaliit.
Sa ganitong oras, kampi ka pa rin sa kanya. May namamagitan ba sa inyo? Siguradong hindi mo kakayanin. Basta, nangako na si Papa. Ang GC Realty ay para kay Jijing. Tama, Fan Yucheng. Kahit anong kayod niya, sa huli para pa rin kay Junior siya nagtatrabaho. Tama ka dyan. Pero hindi pa rin ako kampante sa batang yan. Maglagay ka pa ng tao, dagdagan mo ang bantay. Matagal na akong handa dyan. Pumasok ka na, Afu. President G, Madam G. Kumusta? Ayos naman. Kaya lang, naamutan lang ng batang yun. HMPH. Mr. Fan, ang kape niyo po. Tama na ba ang isang? Pirasong candy. Fan, boss, ang sales natin ngayong buwan, nag-break ulit ng record. Number 1 tayo sa group. HM. Masaya si chairman, inaya kang kumain sa bahay. CJ, game. Dito sa kontratang ito, siguraduhin mong mababasa mo ng maayos ang transferor at transferee, ang second party at third party. Tapos itong cash flow, sa tingin ko. Sabay tayong kumain. Masaya akong nakipag-collaborate tayo. Ngayon magsisimula na ang panahon ng boom sa internet. Green tea muna tayo. Cheers. Magtutuloy ba tayo ng investment sa key o internet cap? Lalo na doon sa larong tinatawag na Chuanki. Tingnan mo. Ayan yon. Gawin natin yan. HM. Bulag ka ba? Sorry. Bulag ka talaga. Umalis ka rito, hindi kita gusto makita ulit. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Mylene, hoy. Li Cheng, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Yung panganay na anak sa pamilya G, bumalik na ng bansa. Talaga? Saan siya ngayon? Sa tingin ko, parang may masama siyang balak. Mag-ingat ka palagi, ha? CJ, noted. Yeah. Yu Chen. Lolo, nakabalik ka na. Naalala mo pa ba yung lupa na yan? Siyempre naman. Yan ang unang regalo niyo sa akin noon. Hindi ko akalaing. Nagkaroon ng access road sa ika-4 na ring road ng Jido. Sumabay ang dating parang basurahan na lupa, sumipad din ang presyo. Ha ha ha, ikaw na talagang bata ka. Ang bilis ng panahon, naging bilyonaryo ka na ngayon? Bilyonaryo? Ako ba? Tama. Nandyan ang 100 milyon na cash. Yan ang presyo ng lupa na yan. Tanggapin nyo na, boss fan. Ang tindi ng mata mo sa negosyo. Sa lahat ng taon, hindi pa kayo nagkamali. Wala yon, nagtiwala lang kayo, Lolo. Tripling bistado talaga, puro bola lang ang alam mo. O siya, tanggapin mo na yan. Hi. Hello. Sige, uuwi na ako agad. Tara na, kain tayo sa bahay. Si Jijin ba ang bumalik? Mas nauna ka pang nakaalam kesa sa akin. Sakto may nakausap akong kaibigan kanina. Anong nangyari, boss fan? Katulad ng kasabihan, makisama ka sa hari para kang nakatira sa tabi ng leon. Nagtiwala lang siya sa akin, dahil may pakinabang pa ako.
Bumalik na si Jijing. Lolo, pasensya na, apo nyo. Si Jijing bumalik na. Parang mali si Dong Jairui sa sinabi niya. Sa dami ng taon, hindi basta-basta si Jijing, may pinatunayan din siya. Lalo na sa pag-arte, grabe level na. Hala, tumayo ka na. May sama ka ba ng loob kay Lolo? Wala po. Noon, nagkamali ako. Kaya dapat lang maparusahan. Dahil mahal nyo ako, pinili nyong istrikto. Gets ko po, Lolo. Mabait na bata. Sige, upo ka na. Xiaojing, dito ka na. Tita, ito po. Ang tagal nating hindi nagkita. Miss na kita, Jing. Tama, Dad. Bumalik na si Missy. Siguro dapat bigyan mo siya ng asignatura para matuto. Jijing, may gusto ka bang posisyon? Sabi nga, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Gusto ko pa ring pamahalaan ang G-Real Estate. Gusto ko ipakita sa inyo ang mga natutunan ko. Pinsan, ano sa tingin mo? Chairman, simula nung si Boss Fan ang namuno sa G-City Real Estate, iba na talaga ngayon. Para sa akin. Pero, kailan pa naging karapatan ng isang sekretarya makialam sa usapan ng G-Family? Pero nitong mga taon na to, okay din naman ang performance ni Yu Cheng sa labas. Yevi, pero para sa akin, nakakaloko na siya lately. Baka balang araw. Pati si Dad, deadmayin na lang niya. Tama na. Simula ngayon, si Jijing ang mangangasiwa ng G-Real Estate. Chairman, sa tingin ko. Sa tingin mo ba bias ako? Hindi naman, pakiramdam ko lang. Hindi ka ba natatakot masaktan ang damdamin ni Boss Fan? Ang mga pinapalaki parang kuneho. Ang ginawang matapang parang lobo. Kung sino ang nagtataga at kung sino ang tinataga. Nasa galing nila lahat yon. Itapon lahat ng gamit ni Fan Yu Cheng, malas yan dito sa kumpanya. Sobra na kayo, ang daya nyo. Ito po, invitation letter ito galing kay Lolo para kay Boss Fan. Mga bigatin lang sa industriya ang naimbitahan. Ang galing talaga ni Boss Fan. Ako na maghahatid nito sa kanila. Good, konti na lang. Isa pa, go. Ay nako, grabe. Boss Xiaojin, buti at nakabalik ka na. Triple na ang value ng G-Real Estate. Ngayong ikaw na ang hahawak. Siguradong yayaman tayo. Ang tagal natin hindi nagkita. Gumaling ka lalo. Pinsan. Mas humusay ka na rin sa pag-arte, kuya. Salamat sa pagtulong mong magtrabaho para sa akin ng ilang taon. Pinahirapan talaga kita. Simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok sa opisina. Pinaalis mo si Boss Fan. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Ikaw ha. Sige, good luck na lang, kuya. Bigla na lang siyang umalis. Anong ibig sabihin yan? Siguro iniisip niyang hihilin ko pa siyang bumalik. HMP, sino ba siya? Akala niya, kapag wala siya, babagsak na ang G-Real Estate? Oo nga, oo nga. Boss, ito po ang invitation letter para sa Business Elite Gathering. Sinadya pa ni Lolo para ipakilala ka. Nandyan din ang president ng Dajin Investment Group, Dong Jiarui. Pati ang misteryosong investor ng Key, andyan din. Pag nag-connect ka sa dalawang big boss na iyon, makakabawi ka agad sa harap ni Lolo. Sigurado. Si Fan Yu Cheng, magiging asong ligaw na lang. Si Jijing talaga. Gusto ko na siyang batukan eh.
Sa lahat ng taon, binigay mo lahat para sa G-Real Estate. Hindi talaga ako matanggap na ganito. Kawawa ka, naawa ka pa para sa akin. Nako, yung invitation na iwan ko sa opisina. Baka ngayon, nasa kamay na ni Jijing yon. Ay, paano na? Relax lang. Planado ko lahat to. Kung tutuusin, hindi ka naman mahilig sa mga ganitong party ng mayayaman at sikat, di ba? Bakit gusto mong pumunta ngayon? May gusto kasing magpakitang gilas sa akin. Siyempre, bigyan natin ng chance. Si Jijing na naman? Yeah. Mukhang lagot si Jijing. Tara, kayong tatlo. Ito ang totoong head ng G-Real Estate. Si Boss Xiaoji, ito si Boss Lee. Hello po. Yung dati naming boss na si Fan. Hindi nyo ba narinig? Itong G ang totoong tagapagmana ng G family. Si Fan, dumaan lang talaga dito. Ang sharp nyo talaga magbasa ng tao. Ha, ito si Boss Wang. Hello po. Bakit siya nandito? Ha? Grabe, si Dongzang talaga, palala ng palala ang pagkawalang kwenta niya. Malapit na magsimula ang party, siya pa mismo ang host, tapos hindi pa pumunta. Sa totoo lang, gusto lang niyang manood ng eksena. Ano ibig mong sabihin? 3, 2, 1. Fan Yikeng. Paano ka nakalusot dito? Bakit? May nakasulat ba dito na bawal akong pumasok, Fan Yo Cheng? Ito ang lugar ng mga sikat at may kaya. Hindi tinatanggap dito ang mga kasing bulok mo. Ngayon, puro bigatin mula sa iba't ibang industriya ang nandito. Mga milyonaryo yan. Ikaw lang, isang taong pinalayas at parang asong ulila, hindi ka bagay dito, umalis ka na lang. Paano mo naman nasabi na hindi ako importante? Ano namang klaseng bigatin ka? Siya raw importanteng tao? Sa lagay na to, para kang hindi pa nakakita ng salamin, puro yabang. Tignan mo ang suot mo, mula ulo hanggang paa, lahat ng gamit mo, di aabot ng 200. Tapos magmamalaki kang bigatin ka? Trabahador ka lang naman dati sa kumpanyang ni Little G eh. Akala mo tunay kang amo, empleyado ka lang. Para sa'yo, mag-impake ka na at umalis na dito, bago ka pa mapahiya ng todo. Yeah. Sino may alagang aso dito? Ang ingay naman, sino sinabihan mong aso? Eh kung sino ang makulit, siya ang tinutukoy ko. Ngayon, dito ako upo. Ang laki ng ulo mo ha. Gusto ko lang makita kung sino makakapagpaalis sa akin dito. Ito ang party ni Dongzong. Wala ka bang modo? Sa tingin ko, wala kang respeto kay Dongzong. Ang patakaran nandito. Ako ang batas dito. Alam mo ba talaga ang pinagsasabi mo? Nandito ka sa teritoryo ni Dongzong tapos binabastos mo siya. Pakiramdam ko, sawa ka na sa buhay mo. Mga tao, paalisin na agad tong walang modo. Sobrang nakakahiya siya para sa atin. Oh, mga tao, ilabas niyo siya. Sobrang bastos niya. Labas na, labas na. Ilabas na, ilabas niyo siya. Tignan ko lang kung sino sa inyo ang magtatangkang galawin ako. Tignan ko lang kung sino sa inyo ang maglalakas loob. Little Shuzong, ito si Dongzong ng Dianjan Investment Group. Bituing bago sa mundo ng negosyo. Hi, Dongzong, magandang gabi. Ako nga pala ang bagong presidente ng G-Real Estate, Jijing. Pakiusap, tulungan mo ako ng husto. Alam ko kung sino ka. Ganun na ba kasikat ang pangalan ko dito sa bansa? Ay, kasalanan kasi ng lolo ko eh. Kalat na kalat niya ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Daw, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung nag-aral ka sa abroad. Pero alam ko, kapal ng mukha mo. Deng, anong ibig mong sabihin? Tabi ka dyan. Ni hindi mo alam na si Fan Yu Cheng. Ang pinakamagaling na investor hanggang ngayon. Eh ikaw, naging presidente ka pa ng G-Real Estate? Wala na bang ibang tao ang pamilya Gino? Anong sabi mo? Ang tapang mong alipustain ang pamilya Gico. Maniwala ka o hindi, kaya kitang ipaba ng pamilya Gico. Ikaw mismo ang nagsabi niyan ha. Mga nandito, lahat kayong magpatunay. Simula ngayon. Sino mang makikipag-partner kay Jijing? Kalaban ko rin yan, ako si Dong Jia Rui.
Hirap kang bitiwan? Xiao Qi, General Manager, si Dong, rising star yan sa negosyo. Tsaka may matinding suporta ng QQ Group sa likod niya. Kapag niba niya tayo, tapos na tayong lahat. Bilisin mo, mag-sorry ka na. Ako. Hay, ilang buto ang nabali. Paano nangyari to? Anong nangyari dito? Ano na gagawin natin? HM. Ano bang Dong Jia Rui? Tanjina, naaalala ko pa si Tang mo. Para sa akin, wala ka ring kwenta. Kahit anong basura na labanan ng pamilya Jico. Rising star pa raw sa negosyo, PWE. Tapos na si Dong Jia Rui. Hintayin ko na lang kayong lumuhad at magmakaawa sa akin. Ha 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 ha. Hindi maliit na bagay ang paglabag sa intellectual property, alam mo ba yan? Kaya pala relax ka lang. May 100 milyon sa card na to. Iyan lahat ay invest ko sa Riling. Gusto kong maging pinakamalaking shareholder ng Niling. Baliw ka na ba? QQ? Startup lang yan. Walang nakakaalam gaano. Kalayo mararating yan. Sigurado ka ba buo mong iululubog ang buong 100 milyon dyan sa QQ? Lolo, yung Dong Jia Rui na yun, malayong malayo sa sinasabi ng mga tao. Feeling ko paimpet ng industriya ang reputation niya, at yung Fan Yu Cheng pa. Ang lakas ng loob hamanin ako sa mismong event. Nakahiya talaga ang pamilya G. Buti na lang, lahat na ayos ko rin. Talaga. Matagumpay na nalampasan ng QQ Group ang krisis, at muling nabuhay sa tulong ng misteryosong investment. Ngayon, pataas ng pataas ang market value nila. Paano nangyari yun? Samantalang ang G Group, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na volatility ang stock price. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng value ngayon. Alam mo na pala dati pa, na malalampasan ng QQ ang krisis na to. Simulat sa pulba, planado mong gamitin ang issue na to para patibong sa Jijing. Hindi naman ako Diyos, alis na ako. Hoy, saan ka pupunta? Babalik sa G-Family, magkokolekta ng ani. Ito na ba ang sinasabi mong naayos? Tay, kagagaling lang niya sa abroad. Hindi pa siya masyado marunong sa mga tao dito. Hindi pa marunong? Itong bata na to nagka-problema sa lahat ng tao. Kung hindi lang kayo mga supplier, nag-aalam pa sa akin kahit matanda na ako. Matagal na sanang bankrupt ang kumpanya natin. Bilisin mo, magpaliwanag ka kay lolo mo. Lolo, hindi ko naman sinasadya. Lolo, Ginawa niya talaga yung plano para isabotahe ako. Kung hindi lang sumalungat si Fan Yu Cheng sa akin, hindi ako nagka-problema kay Boss Dong nung event. Lolo, pinapabigay daw ni Boss Dong itong mensahe. Sabi niya, dapat di na daw palakihin itong issue sa batang wala pang alam. Tapos tutulungan daw niya malampasan ang krisis ng pamilya G. Kaso lang, ayaw na daw niyang makita si Jijing sa G Real Estate. Ano daw? Wala ka pang karapatan makausap si Boss Dong. Tay, huwag ka maniwala. Tumahimik ka. Simula ngayon. Wala ka ng lugar sa G-Family. Tay. Ang G-Group ako, si G-Fumang mismo ang nagtayo. Kailanman, hindi ko ibibigay yun sa isang walang kakayahan. Simula ngayon, inatrasan ng karapatan ni Ggia bilang tagapagmana. Ang magiging tagapagmana ay yung tunay na karapat-dapat. Salamat, tapos na raw pero hindi pa. Gagawin ko talagang grand kinakabog. Lahat ang climax ng palabas na to. Hey, Fan Yikeng. Hindi kita papalagpasin kahit kailan. Ay naku. Talo ka nga, tapos magtatago at magwawala ka lang. Kaya pala talunan ka. Hi. Ang pagkatalo, pansamantala lang yan. Pero sa huli, paniniwalaan mo pa rin ang plano. Pero habang nandyan, pa si Fan Yu Cheng, hindi ka na makakabangon. Oh, tama na yan. Tama na. Kain tayo ng prutas.
Tita sa pinsan, bakit po ang gabi na tapos hinahanap niyo pa ako? Gabing-gabi na. E di gawin natin ang mga dapat gawin tuwing gabi, di ba? Halikan mo ko. Hindi yata tama yon. Pag nalaman ni Tito, magagalit siya. Hindi naman niya malalaman eh. At saka, yung matandang wala ng silbi, di hamak na mas magaling ka. Fan Yu Cheng, ito na ang huling araw mo. Yung matandang wala ng silbi, di hamak na mas magaling ka. Wala na si Jijing. Si Jai Hongsheng, inutil na manyak na lang din. Kaya lilipat ka na sa akin, tama ba? Ayoko ng mga taong walang pakinabang sa tabi ko. Hindi ubray ang mga trip mo sa akin. Acheng, totoo namang gusto kita. Kung hindi ka maniwala, ikwento ko sa'yo ang isang lihim. Sa totoo lang, si Ji Hongyo ang nagtutulak ng lahat sa pamilya Ji. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka magpadala sa hitsura niyang malaki lang ang dibdib, malalim din ang utak nun. Kanina nga, nakita kong may dalang kutsilyo, papunta kay Xiaojing. Bakit ka nandito? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi na kailangan magpaliwanag. Sabihin ko lang sa'yo, naghihintay si chairman sa kwarto mo. Nako, patay. Fan Yu Cheng, ito na ang katapusan mo. Quan Gong. Ikaw. Tara na. Tay, siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Si Xiaojing, mula bata pa, ikaw nag-amabay. Pagkakamali lang yan. Pero mahirap baguhin ang ugali. Kaya niyang patayin ang tunay niyang tita. Ngayong lolo pa niya sasaktan. Ji Qing, mula ngayon. Kahit buhay o patay. Wala ka ng kinalaman sa pamilya Qi. Tay. Teka, mukhang hindi ka pa rin natututo. Yung event na yon, simulat sa pool trap na yon. Nag-aral ka pa sa abroad ng 3 taon. Wala ka pa ring diskarte at utak. Hindi ka pa rin pwedeng umangat sa entablado. Ha. Fan Yicha. Hindi ka pa rin naman nanalo dito. Ano ibig sabihin? Hindi mo pa alam. Yung nanay mo, kaya tinanggal siya sa G family. Plano lahat yon ni Ji Hongyo. Ha. Jerry, ikalat ang balita. Bibili ako ng malaking volume ng Xiaolingtong. Jai Hongyu. Akala ko mas magtatagal ka pa. Hindi ko akalaing ikaw pa mismo lumapit sa akin. Ganyan lang ba? Panghingi lang ng tulong yan. Yung panlasa ni Fan Yicheng talagang bagay na bagay sa estado niya. Sobrang nakakaawa. Oo, medyo nakakaawa nga. Pero itong panlasa ni Fan Yu Cheng, sa loob ng 4 na taon, hindi pa siya nagkakamali ni minsan, HMM. Siguro swerte lang talaga siya. Nagdesisyon ako, ang Jai Electric mag-order ng maraming malalaking cellphone. Ibo-boycott natin ang Xiaolingtong. Tita, narinig ko na hindi masyadong maganda ang benta ng e-electric. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na, maliit na gusot lang yan. Kayang-kaya ko ayusin yan. Anong ginagawa mo? Sabi na ng chairman eh, simula ngayon, dyan ka na uupo. Ano raw? Fan Xiaoyi, dito po kayo. Penge daan po. Tay, bakit po? Bakit mo ako inuupo sa likod niya?
Tingnan mo na lang. Lampas 10 milyon na ang gumagamit ng Shaolin Tong. Baka maging alaala na lang ang malalaking cellphone. Hindi maaari, imposible yan. Chen Bosch. Sa Yucheng, sa 300,000 lang, napataas nila ng 20 milyon ang kita gamit lang Shaolin Tong. Sa G Group, ang magaling, doon po sila. Katulad ng upuan sa pamilya G. Kung wala kang kakayanan, mabuti pang umalis ka na. Tita, simula pa lang ito. Yung utang mo sa nanay ko, pipilitin kong mas malaking balik daan-daang beses pa. Fan Yucheng. Fan Yucheng, Fan Yucheng, Fan Yucheng. Uy. Hanggeyo, kalma ka lang. Ganyan mo ba masosolusyonan yan? Kalma. Paano ako kakalma eh? Hindi mo ba nakita yung pesting bata na yun nasa upuan ko? Yabang ng itsura niya. Hindi pwede to. Kahit na anong paraan. Kailangan kunin ko uli ang merkado ng Xiaoling Tong. Alam mo pa palang tao kita? Pinadala kitang matagal sa tabi ni Fan Yucheng. Wala ka man lang naibibigay na magagamit na balita. Wala ka man lang hininga. Akala ko in love ka na sa kanya. Nako, Jizang. Palagi kitang iniisip. Kaso sobrang tuso talaga ni Fan Yucheng. Hindi ko talaga makahanap ng pagkakataon. Eh, bakit mo ako pinapuntahan ngayon? Ano to? Ito ang address ng supplier, ni Shaolin Tong. Hula ko, pag nalaman to ni Ji Hanggeyo. Ha ha ha. Ikaw talaga yung pinakamabilis mag-react. Kahit sino pa manalo o matalo sa kanila. Lahat ng kita atin pa rin mapupunta. Ha ha ha. Boss Cheng, may masama tayong balita. Ang GC Appliance, naglabas ng bagong Shaolin Tong na mas mura. Mabilis nilang nasasakop ang dati nating market. Hindi lang isa, marami na ring supplier ang gustong mag-terminate ng kontrata sa atin. Mukhang pumapain na ang isda. Naglabas ang GC Appliance ng unang Shaolin Tong. Presyo, super baba, mas maganda pa ang quality. 6 na buwan ng patok sa market, binabaliw ang mga user. Pinakamataas ang benta ng GC Appliance ngayong taon, record-breaking. Lahat akin. Akin lahat to. Boss Cheng, di ko talaga gets. Bakit mo binigay kay Ho Yuan ang address? Ang kita, kayang palalain ang pagnanasa ng tao. At kapag ginalaw siya ng kagustuhan, saka lang tatama ng sapul ang espada ko. Kuya, nakapagdesisyon na ako. Lahat ilalaban ko dito. Sasali ka ba o hindi? Baliw ka na ata. Si Fan Yucheng, sobra pa mandaraya. Sigurado ka bang walang lomit sa plano na to? Isa pa. Di mo pa sinasabi kung saan mo nakuha ang supplier address mo. Hindi mo ba narinig sa balita? Ngayon, ako lang ang hari ng Xiaoling Tong market. Kung ikaw lang ang malakas, saan mo nakuha ang ganong kalaking pera? Saktong natanggap ng kumpanya ang bayad para sa goods. Hihiramin ko lang saglit. Huwag kang mag-alala, mababalik ko rin agad. Anong ibig mong sabihin? Gagamitin mo yung pera ng kumpanya? Bawal yan, kakasuhan ka dyan. Ang sama mo namang magsalita. Hiniram ko lang, di ko naman ninakaw. Saan ka pupunta? Babalik ko ang pwesto na para talaga sa akin. Napatunayang below standard ang Shaolin Tong ng G Appliance. Lahat ng tao tumatanggi ng gamitin yun. Ayon sa pulisya, may kaso si Ji Hanggeyo, ang presidente ng G Appliance, ng panlilihin ng pondo ng kumpanya. Sinimulan na ang investigasyon. Oy, andito pala kayo lahat. Napanood niyo ba yung balita ngayong araw? Sabi nga, panalo ang may kakayahan sa pwesto. Ibig bang sabihin, babawiin mo na sa akin? Wala naman, okay lang. Ayoko ng upuan ngayon kasi. Ayoko sa inuupuan ng aso, madumi. Gaoksoy, palitan mo ang upuan ko. Lumuhad ka sa harap ko. Papa, Tama si ate, nabanggit ka talaga sa balita kanina. Pero ang sabi, may kaso ka ng panlilihin ng pondo ng kumpanya. tatay, nagkamali ako. Hindi ko sinasadya, hiniram ko lang yung pera. Pag nabenta na ang Xiaoling Tong, babayaran ko agad. May nakalimutan pa pala ako. Sa balita kanina sinabing,
Ang mga xiao lingtong nagawa mo ay puro below standard. Kaya halos lahat nagsusumbong na. Paano nangyari yun? Hindi talaga yun totoo. Teka, Papa. Galing kay Fan Yocheng ang supplier na to. Kung may mali, kasalanan niya yun, hindi sa atin. Fan Yocheng, sinabotahe mo ako. Di ka rin makakaligtas dito. Isasama kita sa gulo na to. Fan Yocheng, loko ka. Isusumbong kita. Kasabot ka ng mga blacklisted na factory. Gumugulo ka ng industriya, kung walang ebidensya. Mabigat yan. Tita, kung wala kang pruweba, malaki ang paratang. May ebidensya ako. Sino nagsabi na wala akong ebidensya? Yung address ng factory, siya mismo ang nagsulat niyan. Yung sulat kamay, parang kay Fan Yucheng talaga. Ang galing ah. Ikaw na nga gumagawa ng kalokohan. Gusto mo pang idamay si Hanggeyo. Fan Yucheng, anong motibo mo? Gusto mo lang makuha ang kickback dyan. Nga, Papa, nakikita mo naman, lahat ng ito, siya may gawa. Ano pa bang paliwanag mo dyan? Lolo, totoo pong sulat kamay ko yan. Pero hindi ko raw alam kung paano napasa kamay niya ang papel na yan. Jai Hongyu, sigurado ka bang walang problema sa address ng factory? Jizong, yung boss ng supplier na sinasabi mo, hindi ko pa na-meet. Pero, may nakita akong ibang factory na. Kapangalan nung binanggit mong kumpanya. Mas mura lang ang presyo nila. Sinabi ng boss, kapag nakipagtrabaho ka sa kanila, malaki ang percentage na makukuha mo. Wala akong pake. Ikaw pa rin ang naninira sa akin. Ang blacklisted na supplier na kapangalan ng Furway Xiaolingtong. Nahuli na, ayon sa pulisya. Ang G-Appliance ang pinakamalaking partner nila. Tama na. Mga tao, dalhin siya sa presinto. Wag, Papa. Anak mo ako. Tulungan mo ako. Makukulong ako niyan. Papa, Fan Yocheng. Fan Yocheng, Papa. Tulungan mo ko, Papa. Di ko talaga maintindihan. Pinaghirapan mong bilhin yung factory, pero pinalitan mo ng pangalan na kapangalan ng blacklisted. Hindi ka ba nanunuya sa swerte? Walang malas dyan. May plano pa ako para sa kanya. Kay Jae Hong yun, nakakulong lang. Dapat nga mas mabigat pa ang parusa. Hindi yan ganun ka-simple. Papa, kita mo naman, lahat plano ng batang yon. Papalampasin mo lang ba siya? Sinabi ko na, sa negosyo, ang hari ang panalo. Ipabot mo, simula ngayon. Si Fan Yucheng na ang bahala sa instant electric business ni Hanggeyo. Tigilan nyo nakakatanong sa desisyon ko. Gawin nyo na lang ang mga inatas ko. 3 milyon lang yan. Kunin mo yung lote sa norte ng syudad para sa akin. Haha, 5 milyon ang halaga niyan, boss. Boss, ilang beses ka na talagang nagkamali. Kung hindi mo makuha yan ngayon, magpaalam ka na. Leyes kayo sa pamilya Jean. Ipakalat mo, pati ikaw gusto mo na sa load sa norte ng syudad. Hindi ako sang-ayon dyan. Mahalaga ang lupang yan sa pamilya G. Wala naman yang silbi sa akin. Parang latak lang yan. Hindi ako papasok sa lubing negosyo. Sumunod ka na lang sa utos ko. Minsan, di na kita maintindihan. Gusto mo bang makuha ang pamilya G? O tuluyang sirain na lang siya? Ang gusto ko, simula pa lang, hindi lang basta manalo. Yung 3 milyon para sa auction. Handa na ba? Jizong, nag-usap na sina Fan Yucheng at Dong Jiroy. Magkakasama silang maglalabas ng 5 milyon para sa auction ng lote sa norte ng syudad. Ano daw? Jizong, 3 milyon lang ang inaprubahan sa atin ni Lolo. Anong gagawin natin ngayon? Taga-internet lang yan. Anong pakialam niya sa lupa? Ganito, ihanda mo ang kontrata para ilipat ang 10% ng shares ko sa G-Real Estate. Makipagkita ako kay Dong Jiroy. Narinig ko masyado kang busy ngayon, Jizong. Paanong may panahon kang makipagkita sa tulad kung walang ginagawa? Wala kang ginagawa. Pero laki ng gulo mo, ah. Narinig ko tutulungan mo si Fan Yucheng. Tapatan ako sa auction ng lote sa norte ng syudad. Jizong. Huwag mo naman paratingin na parang hold-upper kami. Open auction ito. Wala namang sinabi na para lang sa'yo, Jizong. Matandang tuso. Sige, sabihin mo na kung ano ang kailangan para makipag-cooperate ka sa akin. Gusto mong traderin ko ang sarili kong kasosyo. Para sa mga negosyante, importante ang kita. Si Fan Yucheng, yung batang yon, wala naman talagang koneksyon.
Karapat-dapat ba siyang maging kasosyong tulad nito? Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng shares ng GC Real Estate. 10%. 100,000,000 yun ah. Basta pumayag kang tulungan akong makuha ang lupang pantakip gastos. Iyong 100,000,000 na yon ay para sa iyo. Oy, Yicha, aba, ang swerte naman magkita-kita tayo dito. Hindi ko masabi kung swerte o malas na ba. Tito, mamaya kapag nagsimula na ang auction. Huwag mo namang sabihin ng ganyang paraan ha, ha. Siyempre hindi ko gagawin yun. Anong yabang mo dyan? Tingnan natin mamaya kung di ka rin umiyak. Uy, Jerry. Yung mga pinahanda ko sa iyong pondo, kumpleto na ba? Oo, handa na lahat, relax ka lang. Susunod na ang opisyal na simula ng City Northland Auction. Imbitahan po ang ating mga boss na magbid sa kanilang pagkakasunod. Starting bid, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. 30,000,000. Sino to? Unang bid pa lang. Ang taas na agad. Hindi mo ba alam? Yan ang paboritong apo ni Matandang G. Ngayon, pareho niyang hawak ang G Real Estate at G Electronics. Kaya pala, mukhang itong tagapagligtas ng pamilya G ngayon ay si Bunsong Apo. Tama nga ang sabi ni Boss Dong. Alam na ng batang ito lahat. 30,000,000 lang ang binigay sa'yo ni Matandang G. Simula pa lang 30,000,000 na agad ang binid niya. Talagang gusto niyang pahabain yung laban. Deserve niya ba? 80,000,000. 80,000,000. 80,000,000. Baka nasisiraan ka na ng ulo. Yung lupa na yan, pinakamarami na ang 50,000,000. Ngayon makikita natin kung si Fan Yucheng ay lalaban o hindi. Ewan ko nga, malay mo, baka may tumutulong pa kay Fan Yucheng mula kay Boss Dong. Hindi ako naniniwala. Alam ng lahat, 30,000,000 lang ang binigay sa'yo ni Matandang G. Saan ka kukuha ng 80,000,000? Host, hinihiling kong ma-verify ang pondo nila. Dahil may nag-request, G-Boss, sana ay makipag-cooperate kayo. G-Boss, pakipresenta ang financial assets ninyo. Ito yun. Maganda. Sa card na ito, totoo, 30,000,000 lang ang laman, pero hindi lang naman isa ang card ko. Boss Dong, tama ba? Dong Sian Roy. Oo, yung natitirang 50,000,000, ako ang magbabayad para sa kanya. Ang liquid asset mo lang 40,000,000. Anong pinagmamalaki mo dyan? Dong Jerry, ang sama mong tao. Mas tuso talaga ang matatanda. Di ba? Tahimik, pakiusap, tahimik muna. Meron pa bang mas mataas na bid? Kung wala na, batiin natin si G-Boss, nakuha niya ang City Northland sa 80,000,000. Oo. Tito, masyado ka yatang napaaga sa pag-celebrate. Tingnan mo, ano to? Hindi ba ito yung kasunduan ng shares transfer na pinirmahan ko kay Boss Dong? Bakit nasa kamay mo to? Sinadya mo talaga. Salamat kay G-Boss, dahil 50,000,000 lang, nakuha namin ang shares ng G Real Estate na 100,000,000 ang value. Simulat sa poll, hinintay nyo lang talaga ang shares na hawak ko. Tito, mag-ingat ka ngayon sa kalusugan mo. Sa tingin ko, hindi magtatagal. Kailangan mong magpaliwanag kay Lolo. Itong matandang to. Ito ba ang picture niya? Naloko na, saan kaya sila kumuha ng ganito kalaking pera? Ano bang ibig sabihin niya nito? Hayaan mo siya, anong pakialam natin sa ibig sabihin niya? Malapit na nating kunin yung lupa sa hilaga ng syudad. Ito na yung huling pagkakataon na binigay sa akin ni matandang ama. Hindi ko talaga pwedeng palpakihinta. Oo. Tagay. Alam mo, ngayon, tuwing naiisip ko yung mukha ni Jizong kanina, hindi ko mapigil ang matawa. Haha. Sa totoo lang, nakuha na natin yung mga shares. Basta huwag na lang tayong makikipagkompetisyon sa kanya. Bakit kailangan pang umarte ng ganito? Nakakapagod, di ba?
Ganon talaga ang buhay, may taas at baba. Bago siya tuluyang bumagsak, hayaan mo munang sumaya siya. Mukhang may magandang palabas pa. Oo, abangan natin. Ha ha ha. Tara, tagay ulit. Sa huling buhay ko, napilitan akong akuin ang kasalanan dahil sa lupa na to. Pero ngayon, Jizong. May masama bang nangyari? Anong masama? Hindi ba pinapamadali na magsimula na ang trabaho? Ay, nagtatrabaho na kami, pero... Sabihin mo na, yung lupa na nakuha natin, nakakuha ng mga sinaunang bagay. Ngayon, tuluyan ng pinatigil ang buong proyekto. Hindi pa alam kailan ulit magpapatuloy, matagal pa sigurado. Jizong, lahat ng puhunan ng kumpanya natin nakataya sa proyektong to. Pag hindi na umpisahan agad, baka tuluyan nang mawala ang GC Real Estate natin. Simulat sa poll, ang pinaka-importante kay matanda ay ang GC Real Estate. Pag dumating sa ganun, ano na ang gagawin natin? Kailangan mo pa bang sabihin? Tanjina mo, kailangan ka pang magsalita? Hoy, kuya, galit na galit ka naman. Hindi ba't ikaw lang ang nakakuha ng lupa sa hilaga ng syudad? Dapat masaya ka nga, di ba? Layuan mo ako. Kuya, tumutulong lang si Bunso sa'yo. Tinutulungan mo ako? Chairman. Yung lupa sa hilaga ng syudad, may nahukay raw na sinaunang bagay. Ngayon, indefinitely stop na daw yung proyekto. Anong kailangan mo sa akin? Lolo, hindi dapat bilhin yung lupa sa hilaga ng syudad. Oh, Lolo, kaya mo ba akong tayaan? Hahaha. Kaya tayo na malalaglag yung lupa sa hilaga ng syudad. ha ha ha. Anak ng gusto mo talagang hamanin ako? O sige, paano kung ikaw ang natalo? Hindi ako matatalo. Tuloy lang. Mula pagkabata, ang Young Master, ay hindi. Mula kay Ji Jing daw, kay Miss, hanggang kay Ji Hongsheng, Ji Zong, kitang-kita na ang balak ni Young Master Fan Yu. Talaga bang hindi mo siya papansinin? Sino nag-utos sa iyong sabihin yan? Walang nag-utos. Pakiramdam ko lang simula nung pumasok si Young Master Fan Yu sa pamilya G, lalong nababawasan ang tao sa hapagkainan. Nagalit ka rin ba sa akin? Gusto ko lang sabihin na hindi dapat ganito. Gets ko ang iniisip mo. Pero mas kabisado ko kung anong klaseng ugali meron yung tatlo na yun. Ano daw, kitang-kita ang balak, anong sinasabi mo? Sabi nga ng matatanda, kung walang masamang ginawa, walang dapat ikatakot. Kung gusto nilang mag-agawan, iwan na natin sila. Kung hindi kaya, doon na papasok ang matatanda. Ayoko madamay ang pangalan ko dyan. Besides, ang totoo lang, nakikita ko kay Yu Cheng ang sarili ko nung bata pa ako. Tama ba ako? Lolo, Oh, Yu Cheng, anong ginagawa mo dito at biglang sumulpot? Tawagin mo si kuya. Sige po. Tara. Lolo. Andito ako para tuparin ang pustahan natin, hahaha. Oh, sige, bata, ano ang gusto mo? Tingnan niyo muna to. Hindi ba't ito ang kontrata ng paglipat ng shares ni kuya mo? Tay, kailangan mo akong tulungan ngayon. Kuya, ikaw na nga to eh. Paano ko hindi matutulungan? Ang pinakakailangan ngayon ng GC Real Estate ay cash flow. Ganito na lang. Kukuha ako ng 1 bilyon mula sa overseas business ng GC. Pero ang kondisyon ko, gusto ko ng 15% na shares ng GC Real Estate. 15%? 20% lang lahat ng hawak ko. Grabe ka naman, halos inaagaw mo na. Di mo naman masasabi ng inaagaw. Kuya, ang cash flow ng GC Real Estate ay tuluyan ng naputol. Pag bumagsak na ang presyo ng shares, wala na yang halaga. Kaya mo bang? Sabihin na ang offer ko, hindi pa ba ito tunay na pangpamilya na presyo? Jizang, ito na po ang kasunduan ng transfer of shares na inutos nyo. Lumabas ka na. Hayop ka. Isipye ka ba? Simulat sa pool, oo, especially iya ako. Gago, manyak na matanda. Ako, kuya, pirmahan mo na agad ang kasunduan ng transfer. Baka tuluyan ng mahuli sa oras. Sakto at andito kayo lahat, pinapatawag kayo ni Chairman. TSK, animal ka.
Dahil lang sa 5 milyon. Ibinigay mo pa ang shares ng G Ciudad Real Estate sa iba. Bakit mo binigay sa akin? Alam mo naman, habang lalong lumalala ang krisis sa real estate, mas mabilis mawawala sa eksena ang kuya mo. Pwede mo naman itong kunin at kimkimin na lang. Hintayin mong sumabog. Ginawa mo to. Dahil ba naawa ka? O tinutulungan mo siya? Lolo, tinutulungan lang kita. Alam ko na G-Share Group ay bunga ng lahat ng sakripisyo mo. At G-Share Real Estate ang puso ng grupo. Kaya kahit ano pang pag-aagawan, sisiguraduhin kong mananatiling buhay ang G-Share Real Estate. Matagal at masagana ang buhay. Chairman, andyan na si Jizong. Maaari ka nang umalis. Sige po. Tay, ayon sa utos nyo, nabili ko na ang lupa sa hilaga ng syudad sa 3 milyon. Pero yung tungkol sa mga nahukay na lumang bagay, hindi ko po talaga inaasahan yun. Pinaparatangan mo ba ako? Hindi po. Siya yun, paano naman ako? Si Fan Yu Cheng na naman to, kasabwat niya si Dong Jiroy. Hinainan nila talaga ako ng patibong. HMM. Huwag mo kong tawaging mama. Kung mahina, iiyak agad kay tatay at nanay. Hindi ko papaniwalaan na pinilit ka lang nila magbenta ng shares. Tay, si Ji Fongming, buong buhay kong sinikap maging matalino. Pero paano naman kayo naging ganito kainutil? Tatay, sorry na po, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Simula ngayon, di ka na makikialam sa kumpanya. Lumayas ka na? Tay, huwag niyo po tanggalin ang posisyon ko. Ako naman tunay niyong anak. Kapag hindi ka tumigil, palalayasin talaga kita. HMP. Umupo ka sa likod. Sige po. Tay, tutulungan kita. HMM. Yu Cheng. Doon ka umupo. Opo, Chairman Ku. Padaan po. Ito na talaga ang oras na to. Bakit tulala ka riyan? Opo, Lolo. Tio, padaan muna ako. Para sa tagapagmana ng GC Group, may napili na ako. Ipaabot nyo. Bukas mag-anyaya ako ng press conference. Opisyal kong iaanunsyo. Si Yu Cheng na ang bagong tagapagmana ng GC Group. Yu Cheng. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin. Opo, Lolo. Congrats sa'yo. Bakit ka baka nag-aalala? Pakiramdam ko lang parang may hindi tama. Totohanang ipapaubaya mo na ba talaga ang G Corporation sa akin? Hindi ka ba natatakot na tuluyan kong sirain ang G Corporation? Sirain. Ha. Matagal na akong nagnenegosyo, dekada na akong magkikilos sa industriya. Itong mga mata ko, hindi pa ako nagkamali sa pagpili ng tao. Relax ka lang, meron pa tayong matinding laban mamaya. Ha. Hi. Kuya. Bakit hindi pa dumarating si Papa? Dapat, sa oras na to, nandito na siya eh. Anong pakialam nyo kung maaga o late siya dumating? Basta,
Ang mahalaga sumali tayo ngayon. Puta, natulog ka ba sa kanya? Sige, suntukin mo ako. Ang daming reporter dito. Ngayong gabi, sisirain ko ang pangalan mo. Anong sinabi mo? Si Lolo G at ang susunod na tagapagmana ng G family, na aksidente raw sa sasakyan. Saan hospital dinala? Rennie Hospital. Sige, pupunta na ako ngayon. Aksidente sa sasakyan. Dok, kamusta na si Lolo? Kasulukuyan pa rin nasa peligrong kalagayan ang pasyente, hindi pa pwedeng bisitahin. Mas mabuti kung paghanda ang mabuti ang posibilidad. Hi! Dok, anak ko naman, nasaan na siya? Saan? Dok, ano na ang balita sa anak ko? Dok, maawa ka na sa akin. Isa lang ang anak ko. Dok, nakikiusap ako. Iligtas mo ang anak ko, please. Chengge, may balita na tungkol sa aksidente. Ang contact person ng truck driver, si Shafu. Shu Hong Sheng. Dok, isa lang po ang anak ko. Dok, maawa ka po. Iligtas niyo siya. Nakikiusap ako, please. Ikaw, lumayas ka nga dito. Kung hindi dahil sa malas mong anak, lagi siyang may gulong pinapasok at kinakalaban ng paligid. Dahil sa kanya, baka buhay pa ang tatay natin ngayon. Wala kang kwenta. Hindi malas ang anak ko. Simula nang lumipat siya sa G family natin, nagkawatak-watak ang pamilya natin. Ilang tao na ba ang napahamak niya? Ngayon, pati si Papa nadamay na. Kayong mag-ina, ano ba ang gusto niyong mangyari? Sinungaling ka. Hindi mo pwedeng suran ng anak ko. Sinungaling ka. Walang hiya ka. Hindi ko na to matiis. Dapat turuan ng leksyon ang isang anak na suwail na gaya mo. Bakit, di ka pa namatay? Hindi pa ako patay, siguro malungkot ka, Tito. Tigilan mo na ang paratang mo sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Or, Yu Cheng, anong nangyayari dito? Asan na si lolo mo? Kamusta na si lolo? Patuloy pa rin siyang nilalapatan ng lunas. Pero may mga taong ayaw makita akong buhay pa. Bakit mo tinititigan si tito mo? Ibig bang sabihin? Hoy, ayos ka lang ba? Bakit? Anong tingin niyo sa akin? Maniniwala ba kayo sa lahat ng pinagsasabi ng makong na to? Isipin niyo nga ng maayos. Wasak na wasak ang sasakyan pero siya, konti lang ang gallows. Hindi ka naman talaga nasaktan. Ikaw ba, sinadya mong maghanap ng taong ipapahamak kay Papa? Si Yu Chen hindi ganon ang pagkatao niya. Siguradong may malaking hindi pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan? Anong hindi pagkakaintindihan ba ang hinahanap mo? Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa inyo, sobrang kapal ng pagkukunwari nyo. Kuya ng mama, akala mo ba talaga na wala ni isang mali sa lahat ng ginawa mo? Kung may sasabihin kang ganyan, maglabas ka ng ebidensya. Kung matapang ka, ilabas mo na ang ebidensya. Lilin, dalhin mo sila dito. Chengge. Nawawala si Afu. Ha, anong pakiramdam? Hindi mo mailabas no? Ang paborito kong pamangkin. Sasabay ka sa akin? Bata ka pa, kulang ka pa. Yung paninira mo sa akin ngayong araw na to, walang kwenta yun. Nasa harapan ko pa sinampal. Imbestigahan nyo ng mabuti. Ayokong maniwala na hindi siya mapapalabas ang tunay niyang kulay. Opo. Lately para nang nasisiraan ng ulo si Fan Yu Cheng. Gamit lahat ng paraan para imbestigahan tayo. Naayos na ba yung kay driver? Ang alam ko lang, dati na siyang nakita ni Lolo. Paano kung magising si Lolo? Hindi siya majay gising. Habang buhay na siyang hindi majay gising. Gawan mo ng paraan na kay Fan Yikeng mapunta lahat ng sisi. Ngayon, hindi ko siya hahayaan magka-chance pang bumangon. Opo.
Chenge. Pasensya na, Chenge, di ko alam na natutulog ka. Ayos lang, anong meron? Si Ji Hongsheng, binayaran niya si Yuji, yung reporter. Kumakalat ang mga paninira, na para daw makuha ang mana, lahat gagawin mo. Kaya pinatay mo raw si Lolo G. Ngayon, ang mga tao kampi na sa kanila. Bumagsak ang value ng stocks ng kumpanya natin. Bukod pa dyan, ayon sa mga lead ngayon, talagang walang kinalaman dito si Zai Hongsheng. Sa tingin mo, baka nga nagkamali tayo sa kanya. May ibang tao sa likod ni Afu. May balita pa pala mula sa tao natin. Pumunta daw sa ospital si Ji Hongsheng. Patay, dali, pumunta tayo sa ospital. Kung una mong ibinigay sa akin ang G-Group, hindi sana nagkagulo ng ganito. Kung may dapat sisihin, sarili mo. Huwag kang matakot. Hatid ka na ng anak mo sa huling hantungan. Ji Hongsheng, nasisiraan ka na ba? Ji Hongsheng. Ji Hongsheng, tatay pa rin natin yan. Tatay pa rin ang tawag mo sa kanya? Hindi mo ba siya kinamumuhian? Ikaw kaya naging ganito dahil sa kanya. Huwag mong kalimutan. Ikaw dati ang pinakamahusay sa G family. Ako ang dahilan bakit siya nagalit. Sa puso niya, hindi niya tayo itinuring na pamilya. Ang importante lang sa kanya, puro negosyo. Ni minsan hindi niya tayo pinansin ng totoo. Hindi ganon yun. Hindi ganon. Galit ako sa kanya. Kuya, gumalaw ang kamay ni Papa. Gumalaw ang kamay ni Papa. Nurse. Dali, bilisan nyo pa. Mas bilisan nyo. Kung pipigilan mo ulit ako, huwag mo kong subukan, kuya. Pumapatay ka na niyan, kuya. Allergic sa gamot ang pasyente. Operating room. Dali, maghanda. Operating room. Emergency. Huwag mo kong takutin. Mama, tulungan nyo kami. Pakiramdam mo ba wala na akong kwenta? Lolo, Mama. Lahat ng nasa paligid ko, wala akong napoprotektahan kahit isa. Pero ako naman ang nagprotekta sa iyo ah. Ano to? Ito ang sinigurado ng chairman para sa lahat ng pagkakataon. Advance na nai-record na. Sinabi niya sa akin, kapag may nangyari, ibigay ko raw to sa'yo. Yu Cheng. Pati buhay ng chairman, ipinagkatiwala na niya sa'yo lahat. Huwag mo siyang biguin, ha? Handa na ang chairman. Pwede nang simulan ang recording. Sige, simulan nyo na. Yu Chen. Pag pinapanood mo na tong video na to, wala na si Lolo. Malungkot ka siguro, no? Pero bawal kang umiyak ha. Hanggang ngayon, tanda ko pa, yung unang beses na nagharap tayo. Parang dito rin yata yun. Noon, yung mga mata mo, parang isang maliit na batang lobo. Ha. Lolo, Gustong gusto kong maipamana, sa'yo ng malinis ang G-Group. Pero ngayon, mukhang hindi ko magagawa. Aaminin ko na, lolo mo'y tumanda na. Buti na lang, nandyan ka pa. May apo akong sobrang kamukha ko. Lolo, anong nangyari sa'yo? Ha. Sige na, tama na ang drama. Si Sasaki ng bansa ng Sakura, matagal nang nakatingin sa G-Group na parang gutom na gutom. Warden. Tandaan mo. Kahit local na kumpanya natin to. Kapag nakuha na ng mga dayuhan. At talagang bumagsak tayo. Parang niloko lang ako ng tadhana. Mamamatay akong walang kasagutan.
Buong buhay kong pinaghirapan. Ako mismo ang nagtayo ng G Group. Mahigit 700 taon na. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para magdesisyon. Pag lumampas na, wala nang second chance. Lintik talagang mga kapitalista. 36% ng shares natin, hawak natin yon. Higit pa sa 10 bilyong halaga. 3 bilyon lang ang offer. Akala nila sinong minamaliit nila. Kuya, nakalimutan mo ba ang krisis sa real estate? Laking kakulangan sa cash flow. Kahit ako, hindi ko malulutas yan. Pag nalugi ang G Group, malamang ni 3 bilyon, 3,000, 300 o kahit 3 piso, wala nang bibili. Tanggapin na lang natin ang alok nila. 喝多了没？我去找个热毛巾给你敷下脑壳，清清嗓。 Ngayon, lahat ng shares ko, total 17%. Pero sabi ni Lolo, ang magkapatid na Jai, 36% naman ang share nila. Ngayon, anong dapat nating gawin? Ibig sabihin ito, base sa corporate law, sila na ang may veto power sa karamihan ng usaping ito. Nako, delikado na. Anong hinahanap mo? Tutulungan kitang maghanap. Yung bagong iniwan ni Lolo sa akin, dokumento na makakatulong sa aking bumawi. Yun ba? Gets ko na. Ay, delikado na. Chengge. Naibenta na ng magkapatid na Zai ang shares ng Zai Group. Nasa headquarters ng Zai Group si Susuomo ngayon. Magsisimula na raw yung stockholders meeting. Sasaki-san, kanina lang po, pinasyal namin kayo sa main office ng G Group. Ano, masasabi nyo ba na talagang swerte ang lugar na yon? Ha ha ha, kung talaga namang swerte dyan. G Fumang, hindi sana nagkaroon ng mga suwail na anak gaya nyo. Ha 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 ha, nagbibiro lang ako. Huang Shenkon, huwag kang seryoso. Huwag kang matakot, ang mga katulad nyo na marunong bumagay. Malugod kayong tatanggapin ng Sakura Empire. Sige, mukhang tama na ang oras. Kailan darating ang mga shareholder na yon? Hindi na ako makapaghintay makaharap ang mga shareholder mo. Sa wakas magkakaroon tayo ng meeting ng mga shareholder. Oy, kapag nag-meeting kayo ng shareholder, ano ba talaga balak mo? Syempre, magtanggal ng tao. Gusto kong tuluyang alisin ang pangalan ng G Group dito. Gagawin ko itong pinakamayaman na pag-aari ng Yinghua Country Wenying Foundation. Tanggalang empleyado. Palitan ng pangalan. Susaki-san, pangako mo sa akin dati, naaalagaan mo ang mga empleyado ng G Group namin. Pangako mo rin dati na hindi mo papalitan ng pangalan, di ba? Oo, sinabi ko nga yun noon. Pero nagbago na ang isip ko ngayon. Susaki-san, hindi pwede ganyan ang gawin mo. Si G Fuman naglakas loob tumanggi sa akin. Kaya ang G Group niya, mawawala na lang. Hom Shinkon. Gusto mo bang ang grupo mo ang sumunod na mawala? Gaano nakatagal nagsimula ang meeting ng shareholder? 20 minuto na. Sana umabot pa tayo. HMM. Ikaw pala, ang pinili ni G Fumang na maging tagapagmana niya? Kung titingnan, hindi ka rin naman pala katanji tangi. Kahit nakarating ka pa rito, anong magagawa mo? Tapos na ang meeting ng shareholder. Wala na talaga ang G Group, ha ha ha. Ang Gene Group na wala na. Ako mismo ang tuluyang nagpaalis dito. Hindi lang basta nawala ang G Group, mula ngayon. Ang lahat ng galaw sa HR department ng G Group, ako na lang magdedesisyon. Ipinapahayag ko. Tanggal na sa trabaho si Fan Yuchen. Parang asong ulila, hindi pa lumayas. Ikaw lang, ha? Mga kasama.
Ito ang dokumento ng paghahati ng kumpanya na iniwan sa akin ni Lolo nung nabubuhay pa siya. Kapag inilabas ang dokumentong ito, agad itong magiging epektibo. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin mo? Paki-explain niya. Ibig sabihin, simula ngayon, ang G Realty at G Appliances ay opisyal, nang hiwalay sa G Group. Noong nabubuhay pa si Lolo, ang pinakaimportante sa kanya ay ang G Realty. Habang buhay ang G Realty, buhay ang G Group. General Zhou. Simula ngayon, ang E-Group at Wen Ying Foundation, hindi na titigil ang bangayan. Ang Huaguo G Realty nanalo sa bidding para sa lupa. Sabi nila may mga anti-gang bagay na nakabaon dyan sa ilalim. Hindi matansya ang halaga niyan. Gusto kong agad mong bilhin ang GC Group. Lihim mong ipuslit pabalik sa bansa lahat ng mga anti-gang bagay doon. Kapag hindi mo natapos yan, huwag ka nang bumalik. Oy. Hong Xuanzhen, hindi ba nangako ka sa akin? Natiyak mapupunta sa akin ng GC Real Estate, dagdagan ko pa ng 600 milyon na mataas ang alok. Dapat bigyan mo na ako ng paliwanag ngayon. Boss Suo, huwag kang magmadali. Kalma lang, huwag magalit. Apektado na ang GC Real Estate dahil sa lupa sa bandang hilaga ng lungsod. Malapit ng malugi talaga. Kahit si Daluo ang dumating dito, hindi rin niya mailigtas yan. Totoo ba yung sinasabi mo? Siyempre totoo. Si Fan Yucheng ngayon parang tipaklong na lang tuwing taglagas. Konting araw na lang matitira siya. Itong si Ji Hongsheng. Halos naubos niya lahat ng cash flow ng GC Group. Ang laki ng butas sa pondo. Hindi mo ma-imagine kung gaano kalaki. Pati ibang mga property ng GC Real Estate na apektuhan din niya. Hindi na talaga mabenta. Paano kung pagsamahin ang cash flow ng A City Real Estate at A City Appliances? Kaya pa bang punan ang pagkukulang? Hindi uubra, Kuya Cheng. Baka yung style mo na putulin ang buntot para makaligtas ay huling sipa na lang. Magsisimula na ang qualifying round sa World Cup, pati mga manlalaro ng China team. Todo ensayo na sa training camp. Lolo, nagkamali po talaga kayo ng tao ngayon. Magsisimula na ang qualifying round sa World Cup, pati mga manlalaro ng China team. Todo ensayo na sa training camp. Sana naman, makakuha ng magandang resulta ang China football team ngayon. Jerry, may naisip na akong paraan. Gagawin kong sales gimmick ang national team. Sigurado ka na? Sa totoo lang, wala akong tiwala sa national team. Sigurado, ako na ang bahala. Ano ba, hindi mo ba ako pinakikinggan? Ang dami ng negative issues ng GCT Real Estate kung palpak pa ang national team. Malamang ang GCT Real Estate, habang buhay nang may marka ng kahihiyan. Huwag kang mag-alala. Iba to ngayon, magtiwala ka lang sa akin. Tignan nyo, tignan nyo. Tingnan nyo na, tera na, tingnan, sali na, tingnan nyo muna. Pag nakapasok ang national team sa group stage mismo sa araw na yun, ang 10 pinakamalalaking bumili ng property. Lahat ng gastos nila, may 10% diskwento. Ay, tama, sa bawat panalo ng team sa top 10 fights. Ang GCT Real Estate ay magpaparaffle ng isang unit mula sa sales records ngayong araw. At si Kuya Kiyang ang sisigat sa bayad. Oy. Tingnan nyo, totoo yan. Sige, silipin nyo, tingnan na, lahat tera na, ang GCT Real Estate, suporta buo sa national team. Huwag mong dalhin yan. Ha. Gamitin ng national team bilang marketing gimmick. Medyo mautak din. Ha. Sayang lang, ibinase mo pa sa national team ang plano mo. Palagay ko, abot tanaw na ang pagkabangkarote ng GCT Real Estate. Makinig ka sa akin. Saan mo ba dapat ipusta ang puhunan mo? Ba't national team mo pa pinili? May sabit yata ang utak mo, eh. Pasensya na, pero, Boss G, parang wala ka namang opisina dito, di ba? Ay. Ilang araw na ang nakalipas, hindi ko alam kung sinong walang utang na loob. Ibinenta ang minanang negosyo ng pamilya. Tapos binenta pa sa foreigner. Hindi pa ba sapat yung pagsipsip mo sa mga foreigner? Ngayon, naglakad ka pa rito sa harap ni Boss Fan. Ganun pa rin ang ugali mo. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ano nga ba gusto mong marinig? Kung nagawa mo, huwag ka nang magsisi. Ngayon, nagpapakitang tao ka pa dito para kanino. Huwag mong kakalimutan. Noon, kayo mismo ang nagtaboy sa mga Zai. Kaya mula ngayon, kahit ano pang mangyari sa Zai, wala na kayong kinalaman. Ako naman.
Hayaan mo na lang ba siyang magsalita ng ganyan sa akin? Tito mo pa naman ako. Hindi ito ang lugar mo para magwala. May nasabi siyang tama. Simula nang pinili mo talikuran ang Jace, ang kinabukasan ng Jace, ang dangal o kahihiyan, wala na kayong pakialam. Tumabi ka nga, nakakainis talaga yang batang yan. Kayong lahat na nagtaksil sa Jace, walang magandang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko mismo sa inyo kung paano muling lilipad ang Jace, na magsisisi kayo habang buhay. Ako si Fan Yucheng, ginagawa ko ang sinasabi ko. One siya. Huwag kang manigas dito. Malalaman na sa unang laro ng group stage. Pag natalo kayo, tingnan natin paano ka magpapaliwanag, tama ba? I congratulate natin ang national team, 10-1. Nakuha ang unang panalo dito sa ating sariling bayan. Unang panalo ng national team, nabaliw ang sales office ng G's Real Estate, patok na patok benta ng G's Real Estate. Nanalo nga sila, oh. Hindi ba sabi mo, hindi mananalo national team? Dapat naman talaga, imposible silang manalo. Ibig sabihin, malakas national team natin. Ha ha ha. Oh. I search si Mr. Move. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Paniguradong tsamba lang yan. Siguradong talo next time. Tagay. Congrats sa GCT Real Estate, panalo agad tayo sa umpisa. Ay, tama pala, may isa pa akong magandang balita para sa inyo. Simula nang nanalo ang national team, halos magiba na ang pinto ng sales department natin sa dami ng tao. Sa isang araw lang, higit 10 milyon na ang sales. Wasak na ang zero sales record ng nakaraang 100 araw. Grabe, paano kung matalo sa susunod? Hindi naman nila babasagin ang opisina natin, di ba? Hindi, umpisa pa lang to. I-announce mo na rin, pasabihan ng A-City Appliances. Sa lahat ng bibili ng A-City Real Estate, automatikong 20% diskwento lahat ng appliances. Ngayon, gusto kong sumikat ang A-City Real Estate dito at abroad. Opo. Magsisimula na ang second game ng national team sa qualifiers. Kailangan talo sila. Sige. I congratulate natin ulit ang national team, 6 na out of 6 panalo. Pasok agad sa top 10 ng Asia bilang number 1 sa group. Peke, laro-laro lang yan. Mga dayaan lang. Sino yan? Tumalon. Tumalon ka dyan. Kung Xuanzhen, ang hirap mong hanapin. Sasaki, pakinggan mo ko. Itong mga laro puro peke. P***tang asterisk na, lahat ito, peke. Cheers sa A-City Real Estate, tagumpay tayo, parang nabuhay mula sa abo. Ngayong buwan, lumampas na ng 300 milyon ang sales. Isang hakbang na lang, mababayaran na lahat ng utang natin, Tara. Oy, boss fan, ngayong gabi kaya, mananalo ulit ang team natin. Sabi ng iba, parang nanguhula ka raw. Sabihin mo na, anong magiging kapalaran ng national team? At ang GCT Group, anong mangyayari? Ang kapalaran ng national team, hindi ko talaga masasabi. Pero ang A-City natin, parang bulaklak na padami ng padami ang bunga. Siguradong gaganda palalo ang takbo natin. Ay, Yu Cheng. Bakit hindi ko makita yung assistant mo? Ay, siya. Nandoon, nanakit ng damdamin yon. Oy, Boss G, ang tagal kitang hindi nakita. Boss G pala ito. Si Mark nga pala ito. Siya pala si Boss G. Araw-araw mo ba akong pinagtatawanan? Umalis ka na. Nagmumura ka na naman. Kasama talagang murahan. Umalis ka na. Go na, kagabi pa, GC Group, si Ji Hongshan pinaslang dahil sa paghihiganti. Ang pinaghihinalaang sospek na si Sasaki ay nahuli na ngayon. Lolo. Lahat ng ipinangako ko sa inyo, natupad ko na. Mas lalo pang sisikat ang Jaishai Real Estate. 以前我还以为你是块木头，现在看来， Walang dapat ipag-alala ngayon. 送你个人
Papa. Bilis, bakit po, pa? 会员泽， Tay, gising ka na. 两个都欠你。 Hindi mo pa rin ako pinapatawad. Tatay, gising ka na, please. Mali ako, mali ako. Tay, gising ka na. Minsan, ang mabuhay ay hindi nangangahulugang mas masaya kaysa sa mamatay. 公司暂时不能拉三个牙。 Ngayon, inaanyayahan natin ang ating nakalistang kumpanya ngayon, ang presidente ng GC Group, si Fan Yucheng, para umakyat sa entablado. 到别人来帮我这个吗？也不好意思麻烦别人。 Sa loob ng 10 taon lang, naaga pa nila ang napakaraming pagkakataon. Nakagawa sila ng sari-saring himala, Matagumpay nilang nailigtas ang kumpanya sa krisis. at ang GC Group, na dating nawala sa merkado, ay muling ipinasok sa mata ng publiko. Inaanyayahan natin ang 3 master investor na ito, ang perfect partners sa mundo ng negosyo, para sabay-sabay nating saksihan ang makasaysayang tagpo ng pagkapasok muli ng GC Group sa merkado. Congratulations, congrats. Oh, ha ha ha.